Unang umatake si Inuyasha ngunit nakaiwas ang leader. Mabilis na lumapit ang leader kay Inuyasha at sinipa ng malakas. Pinapaingat ni Kagome si Inuyasha dahil ginagamit ng leader ang jewel para mapalakas siya. Inasar ni Inuyasha ang leader at sinabi na ganoon lamang ang lakas niya kahit na ginamit na nito ang jewel. Nagalit naman ang leader at nagpakilala na siya ang leader ng isa sa Wolf Demon Tribe na Yorozoko at siya ay si Koga. Naaalala na ni Sango na si Koga ay isang wolf demon na nagdidisguise bilang tao pero ang tunay nilang anyo ay lobo at sila ay wild. Papunta kina Sango ang ibang mga lobo ngunit tinakat ito ni Kirara kaya nagsitakbuhan ang mga ito. Nagiging defensive si Inuyasha sa laban nila ni Koga kaya napagdesisyonan nito na susubukan niya ulit ang Windscar. Sumugod si Koga at gagamitin na ni Inuyasha ang Windscar ngunit biglang naramdaman ni Koga na delikado para sa kanya ang gagawin ni Inuyasha kaya umatras ito at umalis na. Kinagabihan, tanong ni Sango kay Kagome kung nakita niya ba si Kirara, sagot ni Kagome na kasama ni Inuyasha at nagtataka si Sango kung bakit kamakailan lamang, sama ng sama si Kirara kay Inuyasha. Samantala, si Inuyasha at Kirara ay magkasama dahil sinasanay ni Inuyasha ang kanyang Windscar kasama si Kirara. Pagkatapos, babalik na sila ngunit may napansin si Kirara ngunit pinagsawalang bahala na lamang ito kasi tinatawag na siya ni Inuyasha at ang nanonood sa kanila ay mga lobo na nagtatago. Bumalik na ang mga lobo kay Koga at ininform ang tungkol sa Windscar ni Inuyasha. Kahit na natatakot sa teknik ni Inuyasha, may plano si Koga na kuhanin si Kagome dahil alam niya na nakakakita si Kagome ng Sacred Jewel. Sa may matatarik na bundok, doon naaamoy ni Inuyasha ang mga lobo at balak na pabagsakin si Koga. Samantala, habang nasa himpapawid, may nararamdaman ang tatlo na kakaiba sa lugar at iba ang nararamdaman nila bukod sa mga lobo. Pagkababa, biglang may nakita sila sa may tuktok ng bundok. Sumugod sa kanila ang mga lobo at hinulag sa baba nila pababa si Inuyasha. Habang distracted ang lahat sa mga lobo, tumakbo ng mabilis si Koga at kinuha si Kagome pati na si Shippo. Tumakas ng mabilis si Koga at si Inuyasha naman ay nahulog sa ilog. Dahil tapos na ang trabaho nila, hindi na pinansin ng mga lobo si Inuyasha at umalis. Tanong ni Kagome kay Koga kung bakit niya siya kinidnap. Biglang may mga ibon na malaki na nasa taas nila at ininform ni Koga kay Kagome na nagtipon sila para patayin si Koga. Tanong ni Koga kay Kagome kung may nakikita ba siyang jewel sa isa sa kanila, sagot ni Kagome na wala. Dahil wala, ayaw magsayang ng oras ni Koga sa paglaban sa mga ito kaya tumakbo na lamang siya ng mabilis. Nakabalik na agad sila sa lungga ni Koga. Samantala, bumalik si Sango kina Inuyasha dahil maaabutan na niya sana sina Kagome ngunit may naggambala sa kanila na mga bird demons. Dito napagtanto ni Miruko na sila ang mga na-sense nila kanina. Samantala, si Shippo ay naglagay ng mga bakas ng mga mushroom niya para masundan sila ni Inuyasha. Gustong kainin ng mga kasama ni Koga si Kagome ngunit sabi ni Koga na huwag at kung may sumubok, papatayin ni Koga ito. May inaamoy ang mga lobo sa buntot ni Koga at ito pala ay si Shippo kaya inutos ni Koga na pwede nila itong kainin. Binantaan ni Kagome si Koga at sinabi na kung pinakain niya si Shippo ay hindi siya tutulong dito. Walang nagawa si Koga kaya sinunod niya si Kagome at binigay nito si Shippo kay Kagome. Sa tingin ni Kagome, hindi naman masama si Koga. Biglang may mga wolf demon na dumating na sugatan dahil inatake sila ng mga bird demon habang nagbabantay sa teritoryo nila. Nagulat si Kagome sa mga sugat ng mga ito at ininform siya ni Koga na ang mga nakita nilang ibon kanina ay ang birds of paradise at sila, ang kanilang natural enemies. Kinukuha ng mga ito ang isa sa kanila at dinadala sa kanilang teritoryo para kainin. Higit pa rito, ang isa sa birds of paradise ay nagpapossess ng jewel. Bumilis ito at napatay ang 20 na wolf sa isang atake lamang. Dito napagtanto ni Kagome kung bakit siya kailangan ni Koga at balak ni Koga na atakihin ang kanilang teritoryo at kunin ang jewel. Pumayag naman si Kagome na tumulong sa kanila. Akala ni Shippo na makakarating sina Inuyasha sa kinaroroonan nila ngunit nakuha pala ng ilang mga lobo ang nilagay niyang mushroom. Samantala, sina Inuyasha ay nahihirapan dahil nga wala ng mga mushrooms ni Shippo at puno ng amoy ng mga lobo ang lugar at hindi nila maamoy ang amoy ni Kagome. Biglang dumating ang mga birds of paradise at pinatay ni Inuyasha ang isa.
Iniisip ni Kagome na kailangan niyang gumawa ng paraan para makatakas si Shippo dahil alam niya na kapag nanakaw na ng mga lobo sa Birds of Paradise ang jewel, kakainin rin sila ng mga lobo sa huli. Biglang nag-transform si Shippo bilang Koga para makatakas. Muntik na nilang malinlang ang mga kasamahan ni Koga ngunit inaamoy ng mga lobo ang buntot ni Shippo. Kinagat ng mga lobo ang buntot ni Shippo at bumalik si Shippo sa tunay niyang form. Nagalit ang mga kasamahan ni Koga dahil nilinlang sila ng dalawa at kumuha si Kagome ng sibat at tumakbo papalabas. Natrap ang dalawa sa bangin at kaya ni Shippo na lumipad ngunit hindi niya kayang isama si Kagome. Nagdesisyon si Kagome na ibato sa bangin si Shippo para makatakas at sinubukan ng isang kasama ni Koga na kuhanin si Shippo ngunit binatuhan ni Kagome ang kadena ng sibat para hindi makuha si Shippo. Balak na kainin ng isa si Kagome ngunit binatuhan ng baboy ramon ni Koga ang susubok. Namangha si Koga sa ginawa ni Kagome at napagdesisyonan nito na magiging asawa niya si Kagome. Tanong ng mga kasama ni Koga sa kanya na hindi ba kakainin rin niya si Kagome sa huli, sagot ni Koga na kaya ni Kagome na makita ang jewel at hindi lamang Birds of Paradise ang mayroon nito ngunit ang iba pang mga demon sa buong daigdig at magiging malakas sila kaya kailangan nila si Kagome kaysa sa ibang mga demon na babae. Hinawakan ni Koga si Kagome at sinampal naman ni Kagome si Koga. Nagulat ang mga kasamahan ni Koga sa ginawa ni Kagome at sinabi na dahil sa ginawa ni Kagome, mamamatay siya ngayon. Sabi ni Kagome na isang pambabastos ang agarang pagsasabi na siya ang magiging asawa niya tsaka may gusto si Kagome na iba. Alam ni Koga na si Inuyasha ito at inamin naman ni Kagome at tinawag pa niyang sweetheart. Sabi ni Koga na kapag nagkita na lamang sila muli ni Inuyasha, papatayin niya na lamang ito para wala na siyang problema. Samantala, inubos ni Inuyasha ang mga Birds of Paradise na umatake sa kanila. Habang nag-iisip, sabi ni Miroku kay Inuyasha na magpahuli siya sa mga Birds of Paradise dahil sa tingin nito na magkakampi ang Birds of Paradise at ang Wolf Demon Tribe. Kapag nagpahuli si Inuyasha, mapupunta siya sa kanilang lungga at makikita si Kagome. Nagpahuli naman si Inuyasha at sumunod si Miroku. Nakasalubong ni Inuyasha si Shippo at pinasakay si Shippo ni Miroku. Sinabi ni Miroku kay Shippo ang strategy nila ngunit sabi ni Shippo na magkalaban ang Birds of Paradise at ang Wolf Demon Tribe. Nena si Inuyasha dahil palpak si Miroku at sinipa ang Demon Bird para makatakas. Sa kabilang banda, nakaabang na mga Wolf Demon Tribe malapit sa lungga ng Birds of Paradise. Nakita sila ng Birds of Paradise at pinaubayan na ni Koga sa mga kasama niya ang mga mahihina dahil pupuntahan na ng dalawa ang may jewel. Habang pataas, naramdaman ni Kagome ang jewel sa tuktok ng bundok. Lumabas ang Bird Demon na may jewel at tanong ni Koga kay Kagome kung nasaan ang jewel ng Bird Demon, sagot ni Kagome na nasa loob ng bunganga nito. Umatake ang Bird Demon ngunit nakaiwas si Koga at binigay ni Koga sa kasamahan niya si Kagome para protektahan dahil lalabanan niya ng mag-isa ang Bird Demon. Umakyat na si Koga at biglang may sumugod na Bird Demon kina Kagome kaya nahuli ang isa sa mga kasama ni Koga. May nakitang pana si Kagome kaya tinulungan niya ang nahuli. Patuloy na sumugod ang mga Birds of Paradise kina Kagome buti na lamang dumating si Inuyasha at pinaghihiwa ang mga ito. Sabi ni Kagome kina Inuyasha na mayroong digmaan sa pagitan ng Birds of Paradise at Wolf Demon Tribe kaya kailangan nilang may gawin sa mga Birds of Paradise. Ginamit ni Miroku ang kanyang wind tunnel para mahigop ang ilan sa mga Bird Demon. Pinapaalis na ni Koga si Inuyasha dahil wala siyang oras na makipaglaban sa kanyang ngunit sabi ni Inuyasha na magbabayad siya sa pagdakip kay Kagome. Sagot ni Koga na pwede si Inuyasha na tumakbo pero huwag niyang kukunin sa kanya ang asawa niya at mariing tinanggi ni Kagome sa lahat ang naririnig nila sa bunganga ni Koga dahil nagsisinungaling ito. Inamin ni Koga na hindi siya nagsisinungaling at in love siya kay Kagome. Naiinis si Inuyasha sa pinagsasabi nito at hinabol niya si Koga sa taas. Nararamdaman ni Kagome na nasa pinakatuktok ang Bird Demon kaya ininform niya kay Koga ito na ikinagulat naman ni Inuyasha dahil tinutulungan ni Kagome si Koga. Nagtago sa mga ulap ang Bird Demon at umatake ngunit nakaiwas si Koga. Tumaas ang Bird Demon para makain ang kanang kamay ni Koga. Sinipal ni Koga ang ngipin ng Demon para makatakas ngunit ang jewel ay nawala sa braso niya at nakuha ng Bird Demon.
Alam ni Koga na babalik ang Bird Demon para kuhanin ang jewel sa parehas niyang paa ngunit umabante si Inuyasha at sinabi kay Kagome na panoorin nito ang tunay niyang lakas. Aatake na ulit ang Bird Demon ngunit nag-wind scar si Inuyasha at naglaho ang Bird Demon sa isang strike. Pagkatapos, gusto naman kalabanan ni Inuyasha si Koga ngunit bigla siyang nagulat dahil nakayakap na si Kagome kay Koga dahil sugatan ito. Sabi ni Kagome kay Inuyasha na walang lakas si Koga para makipaglaban sa kanya at nagulat si Inuyasha dahil pinapaboran nito si Koga. Tumayo si Koga at gustong makipaglaban. Pumayag naman si Inuyasha ngunit pinaupo ito ni Kagome at hinayaan na makatakas ang Wolf Demon Tribe. Tanong ni Inuyasha kay Kagome kung bakit niya pinatakas, sagot ni Kagome na hindi sila masama. Ikinagalit naman ito ni Inuyasha dahil kung hindi sila masama, bakit nila kinidnap si Kagome at muntikan ng masaktan. Sagot ni Kagome na prinotektahan rin siya ni Koga at medyo nai-inlove na rin ito sa kanya. Kahit na nagseselos, wala nang pake si Inuyasha sa alitan nila. Nakuha nila ang 2 piraso ng jewel at sinuggest ni Sango kay Kagome na kausapin si Inuyasha dahil nag-aalala ito ng todo sa kanya. Humingi ng tawad si Kagome kay Inuyasha at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Dagdag pa ni Kagome na wala siyang nararamdaman kay Koga ngunit pinagsususpetsahan niya si Kagome na may nangyari sa kanila ni Koga. Ikinagalit naman ito ni Kagome dahil hindi si Inuyasha nagtitiwala sa kanya at balak nang bumalik sa modern era.